Hi guys, what's up? Magandang gabi. There are lots of kababayan po inboxing me asking kung paano mag-register ng GCash gamit ang kanilang STC Pay. So medyo mahirap po mag-reply isa-isa. So I made this video po para at least isahan lang at malaman ng ibang kababayan po kung paano nga ba mag-register ng GCash. So before we proceed po, please don't forget to like, follow, and pakishare na din po para at least malaman ng ating mga kababayan regarding their questions and regarding how to register their GCash using STC Pay. So let's proceed po and see you guys. Maraming salamat. Yes, welcome back po. Open lang po natin yung STC Pay. Once na nakalagin po tayo, so i-click lang po natin dito yung, ito po nasa left side yung international transfer. Ayan po siya. And then, add new recipient, nasa taas po, i-click po natin. Then, of course, ilagay po natin yung ating full information like yung full name natin. So, let's say yung aking pangalan because I have my GCash. Of course, yung country, Philippines. So, from here, we will select transfer to a mobile wallet po. Ayan. So, nandito na yung information. So, i-continue lang po natin. Click lang sa baba yung continue. And then, mobile wallet. So, may maraming option po dyan. Or, I mean, may apat na option dyan. So, pipiliin natin yung GCash. So, may PayMaya, may GrabPay. So, from here, nandito na po yung country code. So, 63. Then, receivers mobile wallet po. So, I have to pinpoint about receiver mobile wallet po na dapat po tama po yung ilagay natin mobile number dito kasi napaka-risky po kapag nagkamali tayo at nakapagpadala tayo sa maling mobile number. Kasi yung refund po ay napakatagal po. It will take a lot of time and weeks. May stress lang po tayo magantay ng pera or ng refund. So dito po sa mobile number, so makikita nyo rito yung baka ma-misunderstood nyo po. Tingnan nyo po yung mobile number ko is nagsisimula po sa 966. Ito po yung Philippine number ko, 966. Something like that po. So please take note po, number po yan sa Pilipinas. So di ba po sa Pilipinas ang number nagsisimula sa mga 966, 917, 918. So dito po tanggalin po natin yung unang digit na 0 po, yung nasa unahan po, 0. So instead mag-start po tayo sa 966, 917 or so on and so forth po. So take note guys, remove po yung 0 sa unahan para hindi po ma-invalidate yung inyong mobile wallet number po. So, yun po guys, just keep in mind po yung mobile number na yan. So, let's proceed po. Ayan guys, yung aking mobile number. So, of course, yung purpose ng transaction dito po. So, medyo mabagal yung internet. So, piliin lang po natin dito yung mga options na dapat nating piliin sa purpose of transaction. Let's say savings and investment. Nasa baba po siya. So, ayan guys, once na naklik po natin yan, so, all we have to do is to proceed lang po or let's say continue. So ayun guys, baba continue kasi complete na yung information natin dyan. So napakabilis lang po. So do you know the receiver's nationality? So i-click lang nyo po yes kasi sa akin naman po yan. So Philippines, kahit hindi niya po i-answer yung receiver's age po, hindi naman po yan importante. So ayun guys, continue and then ganun kabilis. Thank you. So you will receive an automated call po galing from STC Pay, i-answer lang po natin yan. And then, most probably or most likely, laging i-click natin dyan ay number 1. Even other, the remittance po, like yung ibang remittance, ang Powerip, laging number 1 yung kiniklik para ma-activate yung beneficiary natin na in-enter. So, and guys, napakabilis lang po, tapos na agad. So, it means, pwede na po kayong mapapagpadala. So, makikita natin dito sa beneficiary list, nandyan na po siya sa unahan yung aking pinag-register na GCash account po. So, ganun lang guys kabilis. And please take note po, yung mobile number, be careful po. So, I guess maraming salamat and pwede pong pakishare na lang. Thank you and God bless you all po. Bye-bye.